Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's diyan po sa ating screen. Siya po si Speaker Martin Romualdez. Siya po ay nagsalita kanina po, kaninang umaga, at dinipensa niya ang kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakabilang ito si Presidente Marcos sa narco list ng PDEA. O yan naman mga kababayan ay mariin namang itinanggi ng PDEA na nasa narco list ang Pangulo. So ngayon lumalabas sinungaling itong si dating Pangulong Duterte. Kasi sabi raw ni Romualdez, mismo PDEA nagsabi na wala sa narco list nila ang Pangulo ng ating bansa. Kaya naman hinamon din ni Romualdez ang magamang Duterte. Kasi si Baste masyadong vocal din sa kanyang mga salita laban kay Marcos, at mas lalo na si Rodrigo Duterte. Kaya sabi ni Romualdez, maglabas kayo ng ebidensya at dapat itigil na rin daw ni Duterte yung kanyang budol-budol na mga kwento dyan sa Davao. So bago natin pakinggan itong pahayag ni Speaker Martin Romualdez, panoorin muna natin itong pahayag ni Pangulong Duterte doon po sa naganap na prayer rally sa Davao. Ito, panoorin po natin. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Kayo nang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan, kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alright. So mga kababayan, napakinggan natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At grabe yung kanyang mga sinabi laban dito kay Pangulong Marcos. Narinig naman natin ang sabi ni Duterte, ito raw presidente natin ngayon ay bangag. At sinabi niya pang adik etong si Ferdinand Marcos Jr. So napakabigat na itong akusasyon ni dating Pangulong Duterte, at nabanggit niya rin na itong ang si Marcos ay kasama sa listahan ng PDEA sa mga gumagamit ng illegal na droga. Pero ito nga ayon nga kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ay hindi yan totoo at kwento-kwento lamang ng mga taga Davao. So ito, pakinggan na natin yung pahayag ni Speaker Martin Romualdez bilang depensa sa kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narinig tayo sa Davao at sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at mauna-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung sa Pilipinas. Yung Vice Presidente, Tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have
proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka din sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President sabi na sa Dragis na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa Dragis. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigil mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka mayroon kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung batas na baka nailabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Alright. Ayan naman yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. At sabi niya, ito raw sinasabi ni Duterte dyan sa Davao ay hindi totoo. At gawa-gawa lang. Sabi nga ni Romualdez, ito ngayon si Duterte ang nambubudol. At tigilan daw ito budol-budol na ginagawa niya mga istoryahe dyan sa lugar nila dyan sa Davao. So ayan mga kababayan, no, talagang hating-hati ang mga Pilipino kasi napakarami po talaga sumusuporta kay Duterte at meron din namang sumusuporta kay Pangulong Marcos. Kaya eto mga kababayan, natin na lang natin yung ilang mga komento ng ating kababayan dito sa sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Sabi ng iba dyan, tambaluslos ka Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, tambaluslos, solid Duterte kami. Ayan, sabi naman ng isa nating kababayan, all is greed. Baby. Si Baby M. But baby? Baby wants to perpetuate in power. Gusto raw manatili ni Baby diyan sa kapangyarihan. Ito namang si dating Pangulong Duterte, ang tawag niya Diggs. Ang gaganda ng pangalan. Si BBM daw si Baby. Tapos etong si dating Pangulong Duterte, si Diggs. Sabi, Diggs want his daughter in power. Ayan mga kababayan, pare-pares lang daw silang mga sabik sa kapangyarihan. Si Baby M gusto manatili sa kapangyarihan. Ito naman si Digong gusto niyang mapunta sa kapangyarihan ng kanyang daughter. Ito nga po si Vice President Sara Duterte. Yan sabi niya, saya-saya ng circus. Ang saya-saya ng circus. Ngayon sino ang talo? Ang talo daw ay ang tao. Ayan mga kababayan, totoo yan. Na itong mga kapangyarihan sa politika, away ng away, pero tao naman ang apektado. Tao ang talo. Yan mga kababayan ang nangyayari. At maraming din naniniwala kay Speaker Romualdez. Sabi, walang maniniwala sa'yo, tamba. Tamba. Tambaluslos kasi yun yung sinabi ni Sara Duterte nun eh. Ito pa, sinungaling na tao ka. Okay, sinungaling daw si Romualdez. Malamang nagka-onsehan itong mga to. Naglalaglaga na. Pwedeng mangyari yan kasi marami mga kababayan na nung kampanya ay talagang todo suporta kay Marcos. Talaga naman kung ipaglaban nila itong si Marcos halos awayin na yung mga kalaban nila sa politika. Ngayon nung nanalo si Marcos at hindi sila nabigyan ng pwesto sa gobyerno, ngayon bumaliktad na. At ang sinasabi ngayon ay puro paninira na dito kay Marcos. So pwedeng ganun. Kumbaga kapag hindi napagbigyan, ayan, kokontrahin mo na ngayon yung dati mong sinusuportahan. Ilalaglag mo na. O dahil nga hindi mo nakuha gusto mo eh. Maraming ganyan mga kababayan. Ako napakaraming ganyan. Yung pinakamaingay na vlogger din, ganun din. Di ba? Kapag hindi ka talaga napagbigyan,
maaring yung dati mo sinusuportahan, yun ngayon ang tinitira mo. Di ba? Ito, hindi magsasalita yan si FPRRD pag walang ebidensya. Alam niya yan, kasi abogado yan. Kaya wag kang maghamon-hamon, tambaluslos. Kasi yung ebidensya hiningi mo, may oras na ilalabas niya yan. Wag kang masyadong excited. O yan, yung sinabi ng, sigurado to, DDS. Die Hard Duterte supporter. So yun mga kababayan yung ilan sa mga comments ng ating kababayan. Kaya mga kababayan, matagal-tagal pa to. Actually, nagsisimula pa lang itong nangyayaring paglaban dito sa Administrasyong Marcos. Ang pinagsimulan lang naman ito mga kababayan ay yung People's Initiative. Yung PI na yan, yung PI na yan. Yan ang pinagsimulan na sabi-sabi ito raw si Speaker Romualdez ang may kagawan. Ayun naman ang kinokontra kasi ng mga kababayan natin. Kapag nagkaroon ng tsa-tsa, ay malamang hindi na matatanggal sa pwesto itong mga Marcoses, kaya gusto nilang baguhin itong konstitusyon. So ayun po ang punot dulo niyan. Kaya naman galit na galit si Pangulong Duterte. Sabi nila, okay naman na sana Pero bakit gano'n? Ano nasa isip niyo? Bakit pumasok sa isip niyo etong PI na ito, itong People's Initiative na ito, para baguhin itong konstitusyon? So, ito lang naman ang punot dulo So, kanina, narinig ko na may press conference dyan sa Senate, si JB Ejercito. At ayon sa kanya, siguro kinakailangan ihinto na yung PI na yan para hindi magkagulo. Kasi nagbanta na itong kampo ni Duterte na kung sakali mang ituloy niya yan, magkakagulo itong ating bansa. So yan mga kababayan, yung latest dito sa politika. At mukhang nasa pawan na ng balitang politika itong Itbulaga. Kung mainit ang labanan ng mga halusos at TVJ, mas umiinit na ang labanan ng Marcos at Duterte. So mga kababayan, yun lang muna. Kapag meron po tayong update, ibabalita po natin agad sa inyo. Ingat po tayong lahat. God bless.